Siya ay umutot ng 75 beses sa isang araw, kumita ng $1 million, ngunit dahil sa sobrang pag-utot, ay napunta siya sa ospital at nagkaroon ng panghabambuhay na sakit. Kung hindi mo siya kilala, si Stephanie Mato ay isang cast member ng 90 Day Fiancé at nakabuo ng online na tagasunod na may 160,000 followers sa TikTok. Ang kakaiba pa dito, si Stephanie ay may OnlyFans account noon kung saan kumikita siya ng malaking halaga. In 2020, I made over $1 million on OnlyFans. Ayon sa kanya, sa loob ng maraming taon, nakatanggap na ako ng maraming kahilingan mula sa mga lalaki na nagsasabing gusto nilang langhapin ang aking mga utot at akala ko noon biro lang ito. Hindi ko ito sineryoso, ngunit hindi naman sila ganap na mali. Isang user pa nga ang nagsabi sa akin na babayaran kita ng kahit magkano para lang makuha ang iyong mga gas na inilalabas. At syempre, sineryoso na ni Stephanie ang pagkakataong ito. Ayon sa kanya, isang araw, iniisip ko ang iba't ibang paraan para kumita ng pera at naisipan kong subukan ng pagbebenta ng mga utot bilang biro. Ngunit nagulat ako dahil talagang nabili sila. Sinimulan ni Stephanie na ibenta ang kanyang mga utot sa sarili niyang website na unfiltered.com kung saan ang bawat garapon ay nakapresyo ng $1,000. Sa unang linggo pa lang, kumita siya ng higit $30,000 at masasabi nating nasiyahan naman ang mga bumili. Ayon pa nga sa isang nakabili. Kakatanggap ko lang ng order, gorgeous, at masasabi kong wow nang makita kong nagbebenta ka ng iyong mahalagang mga gas. Alam kong hindi ko ito dapat palampasin. Ngunit ngayong hawak ko na ang garapon sa aking mga kamay, ito ang pinaka-espesyal kong pag-aari. Hindi lang niya ito ginagawa bilang sideline, tinawag niya ang sarili niyang partpreneur. Bukod sa mga utot, nagbebenta rin siya ng iba pang mga kakaibang bagay na pag-uusapan natin mamaya. Upang matugunan ang demand, sumunod siya sa striktong dieta. 2 lata ng beans, isang muffin, mga nilagang itlog, at protein shakes. Things roll in with some beans, a protein muffin, sometimes even a yogurt, less sugar is better, some hard-boiled. Ibinunyag ni Stephanie kung gaano karami siyang umutot sa kanyang peak days. To do, I produced all the jars and How I many had did you them ready produce? to go. It was almost, I think, 75 or so that I did in that. Ang kakaiba pa dito, isang buyer ang nagsabi na ang packaging ang mas kahanga-hanga kaysa sa mismong garapon ng gas. Gayunpaman, ipinagmamalaki ni Stephanie ang kanyang produkto at sinabing, ginugol ko ang oras ko para magsulat ng liham para sa kanila. May kasama itong litrato at nilalagyan ko ng halik ang litrato para sa bawat customer. Ipinagmamalaki ko talaga ito. Sa loob ng ilang buwan, kumita na siya ng $100,000. I have made almost $100,000 in fart jar sales, and it's pretty amazing. Habang tumataas ang benta ng kanyang mga garapon ng utot, nagpa siya si Stephanie na maglunsad ng isa pang negosyo. I have been getting some requests from people to start selling my used bed sheets. What? Habang nananatili siyang nakafocus sa pagbebenta ng fart gas. Lahat ay maayos sa simula, ngunit tulad ng maraming kakaibang creators, naranasan din niya ang matinding puot mula sa mga tao. Ayon sa kanya na sa tuwing magpo-post ako, nakakatanggap ako ng mga komentong tulad ng, mas tumataas ang respeto ko kay Thanos araw-araw at nakakalungkot na mundo ang ginagalawan natin. Ang tila puot na ito ay mas lumala pa at naapektuhan na si Stephanie. I think one of the main reasons why people don't like me and bash me for what I do is because of like jealousy, like maybe secretly they wish that they could do this too. And like, here's the thing, you can do it. Ngunit nalaman niyang hindi natuwa ang kanyang pamilya. Dumating pa sa puntong nakatanggap siya ng banta matapos mag-upload ng videos. Hey guys, today I'm going to be showing you a day in the life of a girl who sells her farts in a jar. And today I decided I was going to make myself a protein shake with some yogurt added to it. And oh, I was feeling it for sure. While I wait for those farts to develop, I like to read. I'm very smart, love to read. And then after I'm ready to go, I go ahead and, do my work, do my job. I don't need to show you that, guys. But I like to add in little flower petals. I feel like they attach the scent and make it last longer. And when I'm finally finished with my jar, I like to leave a personalized note. I want to thank you so much to the 97 people who've already purchased their jar of farts. And as you know, they're on sale right now, 50% off of $1,000. So go to my Unfiltered and check it. Ngunit ang puot ay hindi lamang ang problema niya. Habang kumikita siya ng halos $200,000 mula sa pagbebenta ng mga utot, noong December 17, uminom si Stephanie ng 3 protein shakes bilang bahagi ng kanyang dieta. Nang gabing iyon, sinabi niya na napakahirap huminga at tuwing susubukan kong huminga, nakakaramdam ako ng tusok sa paligid ng aking puso.
By the end of the night, I was feeling not so well. I was having a tightness pressure type feeling building up around my chest. In your chest? Yeah. I was like thinking, oh my God, maybe I'm having a blood clot or maybe I'm having a heart attack or something's going on. Iniisip na baka siya ay inaatake sa puso, agad na nagtungo si Stephanie sa ospital. So in the middle of the night, I reached out to my friend and I'm like, can you just take me to the ER just so I can have peace of mind, so I can just like get my, vitals checked to make sure I'm not dying, because I couldn't even breathe in. I was laying down. I was like, I kept adjusting, moving, trying different positions to sleep, and like I couldn't breathe in. Sinabi niya sa mga doktor ang tungkol sa kanyang dieta, pero hindi niya binanggit na siya ay nagbebenta ng mga utot. And I kind of explained to them that I had a lot of protein that day and a lot of beans. And that's when, I think it clicked in their brains, okay, maybe this has something to do with it. I wasn't going to tell them about my fart jars. I felt like that was too, it was late at night. I was like, you know what? They don't need to know this information. This is private information. Matapos ang ilang pagsusuri, ipinaliwanag ng mga doktor ang dahilan ng kanyang mga sintomas. Yeah, so they discharged me and they said that I need to make adjustments to my diet and then I should, go home and take a gas suppressant, and I should also take a Tums to kind of Wait. help my stomach. Because you had gas Yeah, they said it was gas pain. up in your chest. Yeah, I guess it was so much here that it was pushing everything up. Hindi pala inaatake sa puso si Stephanie. Matinding pananakit ng tiyan lamang ito, dulot ng sobrang gas. Nai-discharge siya makalipas ang ilang araw, pero lalala pa ang kanyang sitwasyon. Nag-upload si Stephanie ng video kung paano raw nasira ng pagbebenta ng utot ang kanyang buhay. I had a whooshing feeling in my head, and I just felt like something wasn't right. And I kept telling myself it was a sinus infection or that it was allergies. I was called and told that I needed to urgently get to a hospital because all of my blood counts were dangerously low. And basically I was told it's either leukemia or it's something else. And the doctor told me that I had something super rare and it is called aplastic anemia, and I had a severe case of it. Sa video, isiniwalat niyang nagkaroon siya ng isang malalang sakit. Ginawa ni Stephanie ang matalinong hakbang na itigil na ang pagbebenta ng gas, pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Sinimulan naman niyang magbenta ng iba pang bagay, ang kanyang pawis. Day in the life making thousands of dollars selling my Tata Sweat in bottles. All you need is bottles, sun, cha-chas, and sit out like a maple tree for hours. Ayon sa ulat, kumikita pa rin siya ng malaki mula sa pagbebenta ng kanyang pawis. Subalit nagtapos ang kwento nang maban ang kanyang mga video tungkol sa pagbebenta ng pawis sa TikTok. Dahil sa pagbebenta ko ng pawis ng iba't garapon ng gas, nawala ang mga followers ko sa TikTok, naban ako at nauwi ako sa ospital dahil sa isang fart attack. Kahit naban na ang kanyang TikTok account, nakakagulat pa rin kung gaano karaming tao ang bumibili ng mga bagay na hindi iisiping pagkakakitaan.